We're going to continue our series on The Bible Explains, Part 227. Today we will continue our discussion on the end time prophecy from Grace Perspective, Part 8. Today we're going to discuss our glorious body, the kind of body that we will have at the rapture or at the resurrection. Let's commit this first to the Lord. Manalangin po muna tayo. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Maraming salamat po sapagkat sa kabila na malakas ang buhos ng ulan at may banta ng bagyo, ay niloob mo ng mga anak mo'y makarating para sumamba at tumanggap ng iyong mabiyayang salita. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang gawain na ito, ang pamamahayag ng mensahe ng biyaya. Mataimtim ang aming panalangin na anuman ang aming sasabihin at gagawin. Magbigay lamang ng kapurihan sa marangal mong pangalan at pagpapala sa lahat ng kabiyaya na narito sa bulwagang ito, lalo na rin po sa mga kabiyayang kasama naming nanonood ng broadcast na ito. Ito po ang aming panalangin at taus-pusong panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pag-uusapan po natin sa araw na ito ang glorious body, ang katawan na tataglayin ng bawat isa sa atin sa panahon ng rapture o ng resurrection. Nabanggit ko po sa inyo na kung hindi palari ng sino man na abutan ng buhay sa rapture, mamamatay po sila, pero sila'y muling bubuhayin sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. So either you will be included in the rapture or you will be included in the resurrection. Anumang paraan, you will be given a new body. It is called glorious body or glorified body. Philippians chapter 3 verse 20, the Apostle Paul writes, "But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ." Verse 21, who, referring to the Lord Jesus Christ, by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies, referring to these earthly bodies, our lowly bodies, so that it will be like his glorious body. Ang katawang tataglayin po natin sa kabilang buhay, either by resurrection or by rapture, ay katulad ng katawan na tinaglay ng Panginoong Jesucristo nang siya'y muling mabuhay. The same body, glorious body or glorified body. Nang ang ating Panginoon Jesucristo ay mag-resurrect from the dead, meron po siyang glorified body. Ito rin ang klase o uri at forma ng katawan na ipagkakaloob sa mga mananampalataya na muling bubuhayin o aabutan ng buhay, babaguhin ang katawan at bibigyan ng niluwalhating katawan, maluwalhating katawan. Glorious body or glorified body. The same power that raised Christ from the dead will one day change our lowly bodies into his glorious likeness. What grace began in us, glory will finish, because Christ's work is complete and his promise is sure. Pag na-born again na po ang isang tao, ang kanyang spirito ay nagiging katulad na ng sa ating Panginoong Jesucristo.
1 John 4:17, we are like Christ in our born-again spirit. Sabi ng Ephesians 4:24, we become like God in true righteousness and holiness. Ang spirit na na-born again ay katulad na ng kay Jesus. Wala na pong kapintasan, wala na pong dungis, wala ng kasalanan. Perfect forever. By one sacrifice, He has perfected our born-again spirit forever. Hebrews 10:14. At patuloy na piniperpekto ang ating kaluluwa. 2 Corinthians 3:18, sa pamagitan ng pagbabago ng isip, nababago na rin ang ating damdamin at ang ating kalooban. Yan po ang tinatawag na pagbabago ng ating kaluluwa, or the transformation of our soul. And sa theology, ang tawag ay sanctification. Yung atin pong born-again spirit na naging katulad ng Panginoong Jesucristo, ang tawag sa theology, regeneration. Ang ating kaluluwa na patuloy na binabago, ang tawag sa theology, sanctification. We are being transformed from glory to glory. Nagsisimula ang pagbabago ng ating kaluluwa sa isip. The mind is the main faculty of the soul. If you change the mind, you change the emotion, because it is the mind that runs the emotion. If you think good, you feel good. And if you feel good, you do good. So nababago ang tatlo, the mind, the emotion, and the will. Yan po yung composition ng iyong soul. Yan po'y magpapatuloy hanggang sa araw na makita natin ang Panginoon ng mukhaan. Dahil sa araw na yon, hindi lang po ang ating kaluluwa ang tuluyan ng mababago, ganun na rin ang ating katawan. Ang tawag po ay glorification. Tandaan ang tatlong malalaking mga salita. Regeneration for the spirit, sanctification for the soul, and glorification for the body. Today, we are going to talk about glorification of the body. Allow me to share with you today 5 insights about this glorious body that we will have at the rapture or at the resurrection. We are now children of God, and it does not yet made clear what we will be. But when we see Him, we shall be like Him completely, spirit, soul, and body, for we shall see Him as He is. 1 John chapter 3 verse 2. Isishare ko po sa inyo ang 5 insights o 5 description ng glorified or glorious body. Number 1, a glorious body is a material body. Ang glorified body ay hindi spirito, hindi multo, material na katawan. Tandaan niyo po, ang pamarisan at ang paghahambing ay ang katawang tinaglay ng Panginoong Jesucristo nung siya'y muling nabuhay. So if you want to understand the glorified body, you have to look at the kind of body that Jesus had when He rose from the dead. Luke chapter 24 verse 36. While they were still talking about this, Jesus Himself stood among them and said to them, "Peace be with you." Ang context po ng verse na binasa ko sa inyo ay pagkatapos mabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo. This is a post-resurrection appearance of Christ with His disciples. Verse 37 and 38. They were startled and frightened, thinking they saw a ghost. He said to them, "Why are you troubled? And why do doubts rise in your minds? Look at my hands
and my feet. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones, as you see, I have. Ang glorified body po ay visible because it is a material body. Hindi po multo, hindi po anino, ito'y material na katawan. After His resurrection, Jesus appeared in a glorified yet material body, touchable, real, and alive. This reminds us that our future body will also be glorious yet tangible, touchable, huggable, and very real. Fully redeemed by grace to enjoy God's presence forever. Basic, simple, and yet profound, glorious body, number one, is a material body. Number two, a glorious body is a supernatural body. For us to understand what is supernatural, you have to contrast it to what is natural. Of course, hindi mo maintindihan ang supernatural kung hindi mo naiintindihan ang natural. So first, para maintindihan natin what makes this glorious body supernatural, maintindihan muna natin what kind of body this natural body, and then compare it with the new body that we will be given in the resurrection. Leviticus 17:11, in reference to our natural body, for the life of the flesh is in the blood. Yun po yung natural body. You don't have to be a genius to know that if you lose blood, you die. Because the life of this body is in the blood. Kaya ho, pag naubusan ng dugo, deads. Kaya inaagapan, sinasalinan ng dugo para huwag magkulang sa dugo o kaya'y maubusan ng dugo. Dahil ang buhay ng katawan na natural ay nasa dugo. Ang supernatural body, ang glorious body, walang dugo. That makes it supernatural because it is made alive not by blood but by the Spirit. The glorified body does not have blood. It consists of flesh and bones, empowered to live by the Spirit. Natatandaan nyo ng Panginoon Jesus ay muling nabuhay, butas ang dalawa niyang kamay. Dahil ito po yung sugat ng pako. Kung may dugo po yun, tumatagas ang dugo. Pero tinawag niya si Tomas at ang sabi niya, hawakan mo ang aking kamay, at pinahawakan ng kanyang tagiliran na sinibat, natatandaan niyo po, pero walang tagas ng dugo. Dahil ang glorified body ay walang dugo. Bakit hindi ho nawala ang sugat ng kamay? Bakit hindi nawala ang sugat ng kanyang tagiliran? Dahil yun po ang resibo ng ating walang hanggang katubusan. Amen. Kapag nakarating na tayo sa langit, bibigyan tayo ng mapalad na pagkakataon na makita ang sugat ng kanyang mga kamay, ang sugat ng kanyang mga paa, ang sugat ng kanyang tagiliran, sapagat ito ang walang hanggang patotoo. Heaven became our final home because of what Jesus did on the cross of Calvary for us all. Shout amen. Luke chapter 24 verse 39 again. Jesus said to his disciples, "Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see."
So it can be seen, it can be touched, huggable, touchable, visible. And look at the next line, a ghost does not have, but I have flesh and bones as you see. My dear brothers and sisters, ang glorious body, mga kapatid, ay wala ng dugo. After His resurrection, Jesus showed His glorified body had flesh and bones but no blood. A body sustained not by human life, not by human blood, but by divine power. In Him, we see the promise of our future. A life fully alive, sustained by the Spirit, referring to your born-again spirit. So this body that we are going to have in the future, number one, a material body. Number two, a supernatural body. Number three, a glorious body is an immortal body. Mula sa mortal body, you become immortal. You will never die anymore. This mortal body will die. Lahat ng kakayahan ng tao, talino, galing, husay at pera, gagawin ng tao, wag lang mamatay. Maniwala po kayo, itutustos ng tao ang lahat ng mayroon siya para maduktungan ang buhay. Masagip ang buhay sapagkat kahit anong gawin ng tao, ang tao ay mamamatay. Because this body is mortal. The next body, immortal. I'll show you the verse. 1 Corinthians 15:52. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. 53. For the perishable must clothe itself with imperishable. Let's read the next line. The mortal with immortality. Hindi na mamamatay ang glorified body. Amen. No more goodbyes. No more crying. No more death. No more Saint Peter. We will be alive forever and forever and forever. Come on. Clap your hands to our Savior, to our Lord, that made it all possible through His finished work. Shout amen. Amen. Inako ni Kristo ang ating kamatayan sa krus ng Kalbaryo, at nang siya'y namatay, ginarantiya sa atin na tayo'y mabubuhay magpakailan-kailan paman. Shout amen. Amen. What was once weak, perishable, and bound by time will be clothed with the imperishable through Christ. His finished work prepares for the glory where death is replaced by eternal life and we become immortal. Kaya ikaw, ako, ang bawat isa, isang araw ay magiging immortal. Hindi na mamamatay kahit kailan. John chapter 11 verse 25 to 26, Jesus was talking to Martha. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. What is that?
resurrection. When Jesus rose from the dead, being the first fruit of the resurrection, in the second coming, the dead in Christ will rise first. Kay mga namatay ng kamag-anak ninyo na mga mananampalataya, muling bubuhayin. Ang tatay nyo, ang nanay nyo, ang mga kamag-anak ninyong nauna nang namatay sa pananampalataya kay Kristo, sila'y muling bubuhayin. Now look at the next line. And whoever lives and believes in me will never die. Burado na po ang bokabularyo ng kamatayan. Sa mga previous broadcast natin, kung nyo pong natatandaan, diniscuss po natin, maging ang kamatayang Kristiyano ay hindi na po tinatawag na kamatayan. Ang tawag po ay natutulog lamang. Ang pagpanaw ng Kristiyano sa mundo na ito ay hindi po tinawag na kamatayan. Tinawag po na pagtulog lang. Tinawag pong paglipat sa iyong permanenteng tirahan. Ang mapa sa Panginoon, the Apostle Paul said, to be absent in the body is to be present with the Lord forever and forever. Hebrews tells us very, very clear. It is appointed unto man once to die, and after death the judgment. When we die, we will not be judged anymore, because our sin were already judged in the body of Jesus Christ. Nang si Kristo'y mabayubay sa krus, hinusgahan na ang ating kasalanan. Tatanungin ko po kayo, kaninong kasalanan ang kinarga ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Sa atin. Kaninong kamatayan ang kanyang kinarga sa krus ng Kalbaryo? Sa atin. Kaya nang siya po'y namatay, binayaran niya ang ating kasalanan, binayaran niya ang ating kamatayan. Pag tinanggap mo ang biyaya, pinatawad ka na, at ikaw ay hindi na mamamatay kailan paman. Maaring tumigil sa pagtibok ang iyong puso. Ang sabi nila, nagpantay na ang paa, pumikit ang mata, at sumakabilang buhay. Hindi ho siya namatay, siya po ay nasa piling na ng Panginoon. Hinihintay ang dakilang araw ng pagbabalik ng Panginoon, dahil ang kanyang spirito ay nasa Panginoon na. Ang kanyang katawang lupa ay nasa lupa. At sa pagbabalik ng Panginoon, muli niyang bubuhayin ng mga nangamatay at bibigyan ng bagong katawang hindi na mamamatay. Immortal. Revelation chapter 21 verse 4. And God will wipe away every tear from their eyes. No more crying. There shall be no more death. Wala nang kamatayan. Walang simenteryo. Wala pong kamatayan. No more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain. Wala na. Wala nang mga dumadaing sa sakit ng cancer, nahihirapan sa dala ng karamdaman, nahihirapan din sa paghanap ng pambayad habang nagpapagamot. Wala na. Lumipas na ang lumang mga bagay at tayo po'y nasa Panginoon na magpakailan-kailan paman, pawang ligaya at kasiyahan sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Shout amen. For the former things have passed away. No more sickness, no more pain, no more death. This body will live forever. That is why it is called glorious body. In Christ, every tear will be wiped away. No more death, pain, or sorrow. The former things that once broke us will be gone forever. And only His perfect love will remain. Can you say amen? Amen. Number 3,
A glorious body is an immortal body. Number 4, a glorious body is a very powerful body. To say it is powerful is understatement. I have to add the word very in order to portray the idea that it is not just powerful, it is very, very powerful body. I'll show you the verse. John chapter 20, verse 19. On the evening of the first day of the week, referring to Sunday, when the disciples were gathered together with the doors locked, importante yan, doors locked, sarado ang pinto, doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, Shalom, peace be with you. Sarado ang pinto. Nakapasok po siya. Ang glorified body po ay very powerful. A glorious body transcends physical limitations, able to pass through walls, appear and disappear, yet remain fully tangible and real. It is a material and visible yet unrestrained, hindi kayang pigilan, and perfectly aligned with God's divine power. Kahit sarado, nakakapasok. Pwedeng mag-appear, pwedeng mag-disappear. Very powerful body. Yung mga pinapanood yung fiction na Superman, Superwoman, lumilipad, fiction lang sa kanila yan. Pero sa atin, totoo yan, sapagkat ang glorified body na ibibigay sa atin ay very powerful. Can you say amen? Amen. This glorified body can travel faster than the speed of light. I want to say that again. This glorified body that we will have can travel faster than the speed of light. The speed of light is 300,000 kilometers per second. That is the speed of light. And I suppose you know that light travels faster than sound. Ang kidlat at kulog, sabay po yun. Kasi yung kulog, yung po yung tunog ng kidlat. Pero una mong nakita yung kidlat, bago mo narinig ang kulog. Because light travel faster than sound. Ang speed ng light ay 300,000 kilometers per second. The nearest star from the earth is 40 trillion kilometers away. At the speed of light, 3,000 kilometers per second, it will take about 4 years to reach the nearest star. Kung ang speed mo ay 300,000 kilometers per second. The farthest star is 28 billion light years away. Ito po yung abot lang ng telescope ng tao, ha? Meron pa pong mas malayong bituin. Pero hindi abot ng teleskopyo ng tao. This is the latest, 2025. Yun pong farthest star ever reached by human telescope. Ang naabot lang ng ating telescope ay yun pong pinakamalayo ay 28 billion light years ang layo sa Earth. Kung magta-travel ka papunta doon sa speed of light, 300,000 kilometers per second, aabutin ka ng 28 billion years bago mo marating ang farthest star na naabot pa lang ng human telescope. Mga kapatid, merong tatlong langit. The first heaven, the second heaven is the universe, the third heaven is the throne of God.
Mas malayo po ang throne of God kaysa kinalalagyan ng mga planeta. Now, Bishop, ano po ang pakay ninyo? Bakit nyo binanggit sa amin lahat ito? Sapagkat ang glorified body ay kayang mag-travel mas mabilis pa sa 300,000 kilometers per second. Can I prove this? Of course. Of course. I'll show you the verse. The verse is the voice of God. John chapter 20 verse 17. The context of this is the resurrection. When Jesus rose from the dead, Mary was there. Jesus said unto her, talking to Mary Magdalene, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, your God. Nang si Jesus ay muling nabuhay, na overwhelmed si Mary, gusto po siyang yakapin, gusto siyang hawakan. Ang sabi ni Jesus, touch me not, nole me tangere. Tama po ba? Touch me not. And he gave the reason, for I am not yet ascended to my Father. Hindi po siya nagpahawak dahil hindi pa po siya umaakyat sa kanyang Ama. And it is interesting because in the evening, he came back and his disciple touched him. Anong ibig sabihin? When that shortest time, he was able to travel in the speed faster than light, nakapunta na po siya sa langit at nakabalik na po siya. Sapagkat pinayagan na ang kanyang mga alagad na siya'y hawakan. Now, look at John 20:19. On the evening, nung umaga, hindi siya pwedeng hawakan ni Mary Magdalene because he has not yet ascended to the Father. On the evening, on the first day of the week, when his disciples were gathered together, the doors were locked for fear of the Jews. Jesus came and stood among them and said, peace be with you. And in the context of the story, his disciples touched him, and more particularly Thomas. Remember? So because there was an incident, absent si Thomas, kinukwento ng mga alagad na nagpakita ang Panginoon. Ang sabi niya, hindi ako maniwala hanggang hindi ko makita at mahawakan. Pinayagan si Tomas na mahawakan ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. And Thomas said, my Lord and my God. Saan nagpunta ang Panginoon nung hindi po niya payagan itong si Mary na hawakan po siya? For I have not yet ascended to my Father. He went to heaven and brought his blood and offered it to the heavenly altar for eternal redemption. Hebrews chapter 9 verse 12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained eternal redemption. Nung siya'y muling nabuhay, pumunta na po siya sa langit, dinala ang kanyang dugo, doon po sa heavenly sanctuary, inoffer po sa most holy place as a monument of eternal redemption, and after that, he came back. Gaano kalayo po yun? Sabi ko nga po sa inyo, ang pinakamalapit na bituin, 4 na taon kang mag-travel kung ang speed mo ay speed of light. Yung pinakamalayong bituin na abot ng teleskopyo, aabuti ng 28 billion years
kung ang speed mo ay 300,000 kilometers per second. Jesus was able to go to heaven and return in the evening. This glorified body can travel faster than light. Kaya ang katawang tataglayin natin ay katulad ng katawang tinaglay ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y muling mabuhay. Shout amen! Shout amen! A glorious body is a very powerful body. Can appear, disappear, travel faster than light. It can penetrate solid wall. It can do supernatural things. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y muling nabuhay. Number 5, I'm starting to close. A glorious body is an enjoyable body. Itong katawang tataglayin po natin ay katawang mai-enjoy po natin forever. Luke chapter 24 verse 40. When he had said this, he was talking to his disciples. He showed them his hands and feet. Verse 41, and while they were still did not believe because of the joy and amazement, he asked them, Jesus asked his disciples, do you have anything here to eat? Meron ba tayong makakain dito? They gave him a piece of broiled fish. What did Jesus do? He took it, ate it in their presence. Ang glorified body ay pwedeng kumain. You know? Praise God. Palakpakan muna si Lord. Praise God. Not once. Look at John 21:12. Jesus said to them, come and have breakfast. Nag-resurrect na po siya. Sabi sa mga alagad, come and have breakfast. Verse 15, and when they had finished eating. So kayang kumain, kaya ring makatapos ng pagkain. Kaya mga kapatid, kung nag-i-enjoy kayo sa pagkain, mag-i-enjoy po kayo sa glorified body, dahil ang glorified body ay pwedeng kumain. Hindi niya kailangan kumain para mabuhay, pero kung gusto niyang kumain, pwedeng kumain. Meron pong kasalan sa langit, the marriage feast of the Lamb. Meron ba namang kasalang walang kainan? So siguradong may kainan sa langit. Ano Bishop, ang mga pagkain doon? Kahit ano nandoon. Sapagkat nandoon ang mga Kristiyano sa iba't ibang lahi. Kaya iba't ibang putahe. Siyempre hindi mawawala yung paborito mo. Ano man ang pagkain na naroon ay pwede mo nang ma-enjoy. Jesus in his glorified body ate and enjoyed fellowship with his disciples, showing that the next life is not distant, dull, or boring, but real, joyful, and full of connection. Kaya akala kasi ng iba, pagdating daw sa langit, wala na tayong gagawin. Ano yan? Forever tutunganga? Wala na daw gagawin. Ma-enjoy mo ang langit at ang glorified body, sapagkat ang glorified body ay katulad din naman ng material body. Dahil lang po, ito kailangan kumain para mabuhay. Dahil pag di mo pinakain ang katawan na to, madeds. Ang glorified body, immortal, hindi madeds, kahit hindi pa kainin, pero kung feel mong kumain, pwede. Hindi ka na mahirap mag-diet. Yung iba,
hirap na hirap. May nahabol na baywang. Sa langit, ang glorified body mo, mga kapatid, can change form. Pwede pong maging transformer. Ano ibig sabihin, Bishop? You can change in form. Naalala niyo po yung dalawang alagad na naglalakad doon sa Emmaus Road? Sinabayan ng Panginoon at hindi po siya nakilala. So you can change form. Supernatural to. Very powerful. At saka ma-enjoy mo sapagkat tulad ng Panginoong Kristo, not once but twice and many instances na enjoy niya ang kumain at makipagkwentuhan sa kanyang mga alagad sapagkat doon sa langit walang hanggang kwentuhan ng biyaya at pagpapala ng Diyos na ginawa sa bawat isa sa atin. Shout amen. In our glorious bodies like His, we will fully enjoy eternal union with our kabiyaya, celebrating His grace with unlimited fun, unlimited food, and unlimited fellowship in His presence forever. Kaya mga kapatid, di na magtatagal. Huwag lang kayong mauuna. Tutunog na ang trompeta at ang mga abutan ng buhay sa kanyang pagbabalik ay babaguhin ang katawan, isang katawan na hindi na mamamatay, isang katawang di na magkakasakit, isang katawang wala ng kabulukan, isang katawang may kapangyarihan, isang katawan na gagamitin natin forever and forever para ma-enjoy natin ang ating fellowship with our kabiyaya internationally, worldwide, globally, kasama, of course, ang walang hanggang tagapagligtas, ang ating Panginoon Kristo doon sa kabilang buhay. Shout amen. Let's see them again. 5 insights about our glorious body. Let's read them out loud. Malakas, sabay-sabay. A glorious body. Number 1 is a material body. Number 2, a supernatural body. Number 3, an immortal body. Number 4, a very powerful body. And number 5, an enjoyable body. Tawag po dito, glorious body or glorified body. Admittedly, it is not comprehensive. Inaamin ko sa inyo, what I tried to share with you is what we can only read in the text. But there is more to it than meets the eye. Because this limited peanut brain cannot fully comprehend what God has in store for each and every one of us. This is only what is revealed in the Word of God, just like tip of the iceberg. So you can only see the tip, but 80% of the iceberg is unseen beneath the surface. Meron pa pong magagandang bagay ang nilalaman ng glorified body na hindi na po inihayag sa atin ng kasulatan. Pero alam ninyo, sorpresa ito ng Panginoon sa atin na kanyang mga anak na nagtiwala sa tinapos na gawa ni Kristo. Can you say amen? Now, let me close by giving you the life application. Ngayong alam na natin ang 5 insights. Ngayong alam na natin ang description ng glorious body. How should we live? Number 1, live with heaven in mind. Mabuhay tayo na nakatuon ng ating isip doon sa langit. Huwag sa mundo. Huwag maging makamundo. Huwag ibigin ang mundo. Nakatira lang tayo sa mundo pansamantala. Kuminsan pansamantagal dahil kung matagalan pa ang kanyang pagbabalik. But we are not going to live here forever. This is only for a while. We are going to leave this world one day, either by death or by rapture. So we have to live
with heaven in mind. Knowing that our glorified body awaits us in heaven reminds us to live for eternity. Fix our eyes on eternal things. Every day is a preparation for eternity. Number 2, face the present with hope. Harapin natin ang ating pangkasalukuyan ng puno ng pag-asa. Huwag masiraan ng loob. May problema? Tanungin mo sarili mo, sinong walang problema? Ang walang problema ay yung mga nasa sementeryo. Itaas ang kamay ng ayaw na ng problema. So ibig sabihin, habang buhay, talagang natural na mayroong problema. Ang maganda lang, dakila ang biyaya ng Diyos kaysa problema na pwede nating harapin sa buhay na ito. Shout amen. Amen. Laging may pag-asa, huwag mawala ng pag-asa. Our earthly weakness and aging cannot compare to the glory ahead. Talagang nararamdaman ng aging. Yung mga nananakit na balakang, masakit na likod, kumakalog na tuhod, tawag po dyan aging. Kung minsan ang tawag po dyan 20% discount. Grace assures us that we are being prepared for a glory beyond measure, secured by Christ Himself. Garantisado naman na kapag inabutan ka ng buhay, babaguhin ka, bibigyan ng bagong katawan. At kung sakali naman tumagal pa ng kaunti at tayo mauna, hindi naman tayo lugi, sapagkat ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. So kung sa paraan ng kamatayan man o paraan ng rapture, lagi naman tayo nakahanda sumalubong sa Panginoon at mapa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Shout amen. Tandaan niyo po ito mga kabiyaya, ang taong hindi handang mamatay ay hindi handang mabuhay. The only way you can face life is that you are ready to face death if that happens. Wala hong nakakaalam ng buhay. Mahiwaga ang buhay. Kung minsan nagugulat na lang kayo, kausap ko lang kanina, kausap ko lang kahapon, wala na. Ganyan mahiwaga ang buhay. Kaya habang nabubuhay ka at nagising ka ng umaga, meron kang buhay, huwag kalimutang magpasalamat sa Diyos dahil buhay ka pa, merong lakas, may sigla para mabuhay. Kung sakali matapos na ang buhay na ito, we will be with the Lord. Kung sakali naman tumunog ang trumpeta at mapa sa Panginoon na tayo, we will be with the Lord forever. Number 3, I'll close with this. Honor God with your earthly body. Habang wala pa yung glorified body, ang mayroon tayo, itong body na ito. Ang body po na ito ay natural body. Nagde-deteriorate po ito. Pag nagkakaedad, talagang nagde-deteriorate dahan-dahan. Pero pwede niyong mapabagal ang deterioration po niya by applying the healing bread. Believing on the finished work of Jesus. Every day po kayo mag-healing bread. Walang magic doon sa healing bread. Pero yung faith na pag ginagawa mo ito, dinideklara mo na sa sugat ni Jesus, ikaw ay magaling na. Dinideklara mong ikaw ay malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Nothing to lose. Walang mawawala sa iyo pag dinideklara mo yan. In fact, pinararangalan ng Diyos kung anong binibigkas ng iyong bibig. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. You act by faith through speaking. You have to act on your faith sa pamagitan ng pagdideklara habang ito pa ang gamit mong katawan. Look at this. Though this earthly body is temporary, it is still God's vessel of grace. Use it to serve, love, and honor Him.
Let your words and action point others to the hope of Christ, who will one day make all things new. Kaya habang ito pa ang gamit na katawan, gamitin po natin ito na maipaglingkod natin sa Panginoon. Pag dumating na ang kabilang buhay, mayroon na tayong bagong katawan. Isang katawan na material, hindi humulto at hindi ho espiritu. Isang katawan na mayroon pong supernatural ability. Isang katawan na very powerful. Isang katawan na mai-enjoy natin for eternity. Together with all the kabiyaya, and first and foremost with our Lord Jesus Christ, our great and Savior. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Let's see them again. You can see this on your screen. Ito po ang live application. Ngayong alam na natin yung 5 insights. Anong impact sa life natin. Basahin natin ng malakas at sabay-sabay mga kabiyaya. Live application number 1. Live with heaven in mind. Number 2. Face the present with hope. Number 3. And while we are using this temporary body, honor God with your temporary body. The big idea is, in Christ, I am always ready for His return. Are you in Christ? You're always ready for His return. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, be saved, and also be ready for the coming of the Lord. For it is all by grace, nothing but grace, grace plus nothing. Kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, itaas mong yung 2 kamay at sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Hihilingin ko po sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, samahan po natin ang ating mga kapatid na nanonood sa broadcast na ito na sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Taas natin ang ating 2 kamay, pikit po natin ang ating mata at sumunod tayo sa panalangin. Ang bawat kataga ay bigkasin mo ng taos puso, isang personal na panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ang sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob man ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumagos sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen and amen. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. All right, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo,
Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng masusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay, ano po ang big idea? Mas malakas pa. Are you in Christ? You are always ready for His return. Can you say amen? Amen. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!